Hi, hello po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw po. Nagbabalik muli ang Eric's Vlog. At ngayong araw ho na ito ay pag-usapan ho natin yung nangyari ho sa House of Representatives kung saan ho ay tuluyan hong bumoto ng lampas pa ho sa requirements tungkol po doon sa impeachment case po na inihain po na reklamo sa ating Vice President Sara Duterte. At ang nangyayari ho dyan ay 215 na kongresista po ang bumoto para po umusad ang proseso ho ng impeachment case ho ni Vice President Sara Duterte. Ayon po sa balita, yung pong impeachment case po na ito ay ipinasa na po ng Kongreso sa mataas na kapulungan. Ito nga po yung Senado. Subalit ang Senado ho ay nagkaroon ng kanilang session ng huling araw po nila para po doon sa kanilang 3 buwang break po nila dahil po sa nalalapit ho na election o midterm election sa May 12, 2025 at hindi pa po napag-uusapan ang tungkol po sa impeachment case po ng ating Vice President doon po sa Senado. At ayon ho sa balita, ang pagkakaalam ho natin ay magbabalik ho ang Senado sa June 2, 2025 ng mga alas 3 po ng hapon. So yun po ang nakatakdang pagbabalik po nila para po magkaroon sila ng session at maaari pong doon pa lang nila pag-uusapan ho itong impeachment case ng ating Vice President na ipinasa ho sa kanila ng House of Representatives. Ang mataas na kapulungan po ng Senate o Senado ang magiging impeachment court po para po dyan sa pag-usad po ng impeachment case laban sa ating Vice President Sara Duterte. So sakali hong ma-impeach ang ating Vice President, ano ang magiging implikasyon ho nito? So mawawala ho siya sa Office of the Vice President. Pangalawa ho ay hindi na siya maaaring makatakbo sa presidential election sa 2028. At pangatlo ho ay kahit na ho anong posisyon sa gobyerno ay hindi na po siya maaaring tumakbo. So ang tanong ho ng mga taong bayan ngayon, sakali hong mangyari yan, sino ho ang papalit sa ating Vice President? Pag-usapan ho natin yung 5 matataas na pinuno ho ng ating bansa para ho makita natin kung sino-sino nga ho ba ang mga pinuno ho na magkakasunod ho dito ho sa ating bansang Pilipinas. Siyempre po ang pinakamataas na pinuno ng ating bansa ay walang iba po kundi ang ating presidente na si Ferdinand Marcos Jr. o Bongbong Marcos o BBM. So siya po ang kauna-unahang pinakamataas na opisyal sa buong bansa. At pangalawa po dyan ay ito nga pong ating Vice Presidente na si Sara Duterte. So siya po ang pangalawang pinakamataas ho na pinuno ng ating pong bansang Pilipinas. Ang pangatlo po na pinakamataas ay ito pong si Senate President Francis Escudero. So siya po ang ikatlong pinakamataas na opisyal ho ng ating bansa po. Ang ika-4 naman ho na pinakamataas na opisyal ng ating bansa ay walang iba po kundi ang ating kasalukuyang Speaker of the House, Martin Romualdez. So siya po ang lumalabas na pang-4 na pinakamataas na opisyal ng ating bansa po. At ang ika-5 po na pinakamataas na opisyal ng ating bansa ay walang iba po kung hindi ang ating Chief Justice na si Alexander Quezmundo. So siya po ang pang-5 pinakamataas na opisyal sa atin pong bansang Pilipinas. At base po sa ating saligang batas ng 1987 Constitution, Section 9, Article 7, sinasabi po na kung merong vacancy sa
office po ng Vice Presidente, ang Chief Executive po ang magno-nominate ng kapalit po na maaaring magmula po sa Senado o House of Representatives. So yan ho ang nakasulat sa ating saligang batas at salungat po ito sa iniisip ng mga nakararami na ang ikatlong pinakamataas na opisyal ang siyang papalit sa Vice President. Yan ay sa katauhan ho ng Senate President. Subalit ang sinasabi po ng saligang batas ng 1987 Constitution ay ang Presidente po ang magno-nominate ng mga pwedeng pumalit ho doon sa Vice Presidente na magmumula ho sa Senado at sa mga kongresista po. At ito po yung mga basic requirements para po sa pagpalit po ng Vice Presidente. Una po, natural born Filipino citizen. Pangalawa, registered voters. Pangatlo, residente po ng Pilipinas. And pang-apat, able, read and write. So napakadali lang po ng requirements para po sa papalit na Vice Presidente. Sinasabi din po ng saligang batas ng 1987 Constitution, Article 7, Section 2, na ang Vice Presidente po ay dapat 40 years old. So kung mababa po sa 40 years old ang isang kongresista, so siya po ay hindi qualified para po ma-nominate bilang Vice Presidente. Ganun din po sa mga miyembro po ng Senado. Hindi po nangangahulugan na ikaw ay na-nominate na ay meron ng automatic confirmation sa iyong pag-replace dun sa papalitan. Subalit sinasabi po ng batas na ang Senado po at House of Representatives ay i-approve po ito at by majority vote po ang pagbabasihan na kung saan po ang both Senate po at House of Representatives ay gagawin po ito. Ayon din po sa House of Representatives, kailangan po ang nominee ay makakuha po ng 154 votes out of 306 members. At sa Senado naman po na ngayon po ay nasa 23 po ang mga senador, kailangan po ay makakuha po yung 12 boto po. So yun po ang requirement. So ganyan ho ang mangyayari ho sa pagtakbo ho o proseso ho ng pag-impeach sa isang opisyal. So yan ho ay aabangan ho natin sa muling pagbubukas ho ng sesyon ng Senado na magaganap ho sa June 2, 2025 ho pagkalipas ng eleksyon. So yan po ang ating aabangan po. So hanggang dito na lang po muna ang ating vlog. Maraming salamat po sa lahat na nanonood at nagsusubscribe sa aking YouTube channel. Salamat po muli.